Maging panatag Pilipinas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangmusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum, Menpen Bumida, the voice of information, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum, Info Sentrum. May na nakita ka barangay 8 minutos na nakalabay haalas sa 2. Maupay nga halag, welcome hato na Friday edition hataramdan Info Sentrum with Ate Pen. Kapag natin didi Master Control Engineers RV nga na Mark, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. May nakita pa mga haros sa 1 hour hato naman pagkarampang yan ang mapaso. As in, mapaso kita Jen Golmatico, ba napakiana na hito na panahon. Jennifer Golmatico, maupay nga kilupan nato na mga ka-live stream. Hain ka man yan na himumutang sangkay. Kumusta nato na mga parents, nga adto na yan na
Silingan natin na may pa live stream ito na Eastern Samar State University para naman hiton ira ika-63 63rd commencement exercises agap nga nagtikang kanina yun naman nabatian Dr. June Agda. Ito na ito na VP for Administration, 12:30 nag-start at doon na processional. Nga na yan ang mga oras in padayon pa bahala daw silingin natin Engineer Mark ito na processional nga ginadudumara yan na di na naman Eastern Samar State University dahiton ira oval. Kay syempre may ada kita bisita yan ang kalupi Senator Bam Aquino ito na commencement speaker. Nasa ring didihi manububoy ito na aton admin parang tag-usa nala aton pinapaupod ito na pagpaso. So aton iba nag-opt-in isa nala aton na matambong. Kay adiman gipapaso ihatag natin unina ito na heat index. Kaya ba diniha aton syudad ito na Borongan. Yada sige pa ba or settled na aton nagpakapuruko na ba nga tanan aton graduates or may da pa na paso hapag kaya na. Pamati ita daw hinatala Engineer Mark ito na audio. Ala. May ada pa. Ay, may da pa Sobra kasi inihirahin na 2,195 iningatanan ito ang graduating students Eastern Samar State University main campus pala ito main campus pala. Diri pa tapos ayda pa. Ambot ini nga college yan nga ito na napaso. Ba kay gihalaba igain ada ito na College of Law, ito na College of Science, Social Sciences, ito na Engineering, Agriculture, Business Management and Accountancy, College of Hospitality Management, Criminology, ito ang Education, Nursing, College of Technology. 14 colleges. Pero rita na yan nakikita nga napaso. Posible settled na nga tanan, nagpakapuruko na. Ala daw, ang natin ito na pag-abot ito na faculty, kaupod ato na mga bisita. Alright, sige. Ikaditala ito na ligid Engineer Mark kay bangin umabot na nga dahi Senator Bam Aquino kaupod adton mga bisita. Pahabubuon talaanay ito na sounds tikang naman Eastern Samar State University main campus. So iton colors pala yada na nagtitikang naliwat pag preparar. So karagsid ngun ma-start na ito na pagkasulod na ito na faculty, ito ang administration, mga bisita nga syempre aton ginababantayan nga commencement speaker Senator Bam Aquino. Kaya magtuan na sa ring kanina ni Sir June mga 2:30 to 3 p.m. and expected nga pagyakan or pag-abot nga dahito na sulod hiton na venue ni Senator Bam Aquino. So ida na nagaandam na adton faculty and staff nga adton mga taga-ESO nga ang mga personales. Alright, so nakawing kita credit to Facebook page ito na Eastern Samar State University.
naka-live stream gihapon na hirayana. So nabaroan natin nga 2,195 iton graduating students ngan hirainiya na iton iko-confirm nga mga graduado. So upudin dida ito na College of Law. Uy, kilala ko kanina na mention ni Sir June Agda adton number 1 hiton ira law school hiton College of Law. Anakin ni nati ni Cart Kitorio. Juris ba adton na mention ni Sir June. Ngan congratulations sa dakan Sir June. Magraduar ngayon hiyaya na magiging juris doctor. So iton College of Law, iton College of Science, College of Social Sciences. 14 ini 14 colleges. Ada ito na College of Engineering, College of Agriculture. Hala kung may sound sa Engineer Mark kung ano ito ang ginyayakan niya na dida. Faculty na ada ini hiton ESO main. So ada nakikita natin adton teaching force. Hapag sulod na hiton venue proper. Dudumara yan na iton 63rd commencement exercises Eastern Samar State University main campus. Ayan. So tama adton workforce ini. Oo, hiton Eastern Samar State University para hiton formal na nga pagtikang na hiton commencement exercises. Nabaruan natin kanina liwat nga may da 18 nga magna cum laude. Wow, kadamo. 18 ito na magna cum laude nga ayan na. Pero kakilip pa adton ira naman recognition. Kumbaga kakilip gintagan hirano adton ira na mga awards. Adton na mga graduating students. Nga na yan naman nga kilip habubuon talaanay Engineer Mark wala pa mandida adton administration na adton mga official hiton so yan naman nga kilip conferment damain iko-conferhin honoris causa Senator Bam iton guest of honor nga na speaker Doctor of Education ini approved daw gud ini hiton Commission on Higher Education and Bank. So may dahini resolution. Alright, so amin ni kabarangay ito dudumara yan na nga ika-63 nga commencement exercises. So dito naman ESO main campus. While waiting kita bisala dida hiton pagsulod hiton dumagko nga mga bisita, kakilip nga adlaw dida naman hadton ginadumarang awarding of certificate nga nagkamay-ada hirahin baccalaureate mass. Pareho gihapon dida gihapon same venue pero kulop na mga alas 3 na ata adto na hingadaan hiran kagabi. May da natin dida na record. Dida gihapon iton Facebook page hiton Eastern Samar State University. Ada ipakita natin kay maanyag pagkilawan kay nahingadaan manhan kagabi bisan kon didila kita via live streaming kukilaw adton ira ini graduating graduation song. Pero diri gud hiyagi upay adton audio. Titulo hadton ira kanta Liwanag sa Dilim. Giupay kay may daman mga lights adton ira mga cellphone yada man pero diri maupay ton audio hala daw. Yada kagabi iton. Thanksgiving Mass and awarding of diplomas and medals. Dida na itan last part. Pay kay may mga lights. Anton ira cellphone. Oo.
O, diba? Diri binabati ang audiuhan kanta. An accompaniment, no? An gidagkay. Ayan, oh. Graduation Song Handbatch 2026. So, tidak ito ang Eastern Samar State University kakilip. Oo. Katapos sa tunira Thanksgiving Mass ngan awarding of diplomas and medals. So, kakilip ito liwanag sa dilim. Oh, nababating tala. O pa'y pagkulawan, Nahingadaan ni Ran kagabi, Ambot na kadtoy na atahi Kuya Bob. Kung mga na nga oras sila nahiuli. O, diba? O pa'y talaga kay may lights. So, ginhimo nga lightings, aton ira mga cellphone. Alright, so, amo adto Engineer Mark, liwanag sa dilim, Graduation Song Handbatch 2026. Dida ini kakiluphan ira katapos adton ira Thanksgiving Mass ngan awarding of diplomas and medals. So ina ngayon nga kilup diri na igahatag adton ira diploma, more on conferment na adton pag siring hikamo finally ginaduar na kamo. So amo nga medyo aro agap hirano para naman agap gihapon nga makauli. Balikan natin Engineer Mark ngadto naman ESO. Ira dito naman yan program commencement exercises na talaga. Eastern Samar State University Main Campus. So naka-start na ba adton program or nakasulod na adton mga bisita adton administration na komponer ira Dr. Andres Pagatpatan Jr. ngan syempre adton na mga bisita. So ibalik natin ngadto naman ESO grandstand kung tawagon. Grandstand ba adton ngaran? Adton ira oval dida ngayon ini paghimui pinakadako dida nga tent. Para naman may dasirungan adton mga estudyante. So ibalik natin ngadto naman Eastern Samar State University Main Campus. Maray pa kung adton sound sa tikang didto parang waray pa makakasulod yada pala andam pala. Para hito na mabati adalah iratagsang panimalay nababatean niyo iton sounds na programa. So real time ini iton nahinanaboyan na iton 63rd commencement exercises dito naman Eastern Samar State University Main Campus kundiin dako nga bisita. Guest of honor ngan speaker kun commencement speaker Senator Baam Aquino. Maray pa makakasulod nga dihiton nga dihiton may stage nga side. Pero ada na nagpakapuruko na settled na adton mga tigraduar adton graduating students. So may dahini 2,195. Dida pala inihiton esumain iton tigraduar yana nga oras. Alright, so samtang waiting kita hiton pag-abot nga dahiton sulod hiton venue hadton mga bisita
Pero nahibaruan natin nga pasado alauna, inabot na nga niha atin na probinsya, no? Hi Senator Bam Aquino. Kay kasiring natin nga masakay hiya didihan na commercial flight, ano, adton kanan Philippine Airlines. So ngayon pala private, ano, nga plane adton sinakyan, ano, ni Senator Bam Aquino. Ngan nakakuha gihapon kitahin info dito naman airport, parang delayed, no, adton ira dito flight, hala. Waray pa aabot adton eroplano. Sige. May da natin friendship, ano, nga masakay. Pero si Senator Bam kanina pa mga 1:45 or past 1 via private nga plane in nakaabot na, no, nga niha aton probinsya or partikular nga niha syudad, ano, hiton Borongan. Alright, so 25 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Unina babalikan natin, ano, iton gindudumara nga graduasyon dito naman ESO Main Campus. Ngadilaani kita, no, iton pagtagahit index ba kay gipapasui pa naman kita, no, iton probinsya, iton Eastern Samar, iton partikular, iton syudad, ano, iton Borongan, kalawita daw dida, ano, iton infographics, tikang naman Pag-asa, hawak mo ang hit talaga sang kay, ano, kay yan nga mga oras, nasa ring iton Pag-asa, inabat na. May danapira nga mga lulugar, amo inabathin 45 degrees Celsius. Hala daw. Kulawin natin iton real time na pirabay na, ano, iton kapaso. Pero depende kasi iton lugar, sering pano iton Pag-asa, may depende kung hain ka himumutang, ano, among gipasui, no, iton imo pag-abat. Okay, mataghuma kami din hitsulod. Bangin namin yan na may measure, ano, iton aton pero didi, but feels like 39 to 40. So dinihinidapit nga area siguro ini, ano, may capital site. Pero depende, no, ito na mga lugar ko na hain kamo himumutang. Borongan City, posible nga pumalo sa 45 degrees Celsius. Ba. May dako friendship nga nagpost, paru-pariho kunuhin ginsasanglag. Gino-oven. Pariho ini ito nakapaso, ano, dito naman Hagiwan, diniha aton probinsya, ano, Hagiwan. Ano pa iton Maasin, ngan Katbalogan, 43 degrees Celsius naman, Maasin ngan Katbalogan. 45 iton Borongan ngan Giwan, nagipapasui. Diri na lakuno ini ordinaryo nga kapasuyan na, ano, literal nga pariho iton ginluluto. Pariho kuno ate penhi na ginluluto iton aton mga panit. Ba. 43 degrees Celsius naman Maasin nga na Katbalogan City, samtang 42 degrees Celsius Katarman. So nga tanan ano, pasok tinatawag danger level. Peligroso ba, ano, nga level. Salit ba himan payong ano, padigak magbabaktas tikang hatabok nga wara payong. Bangin magbubdak kitaten alimpupuro, ano, salit permigud magdarapayong tubig nga nalikayanay ito na pagbinulad yan ang mga oras. Bangin maging crispy iton skin, ano, ang mga rejuve face ba magtatagas. Dito naman Visayas State University, no, Baybay City. Ira ini didakin pakakakuha, no, hiton ira hiton ira Facebook page, iton kanan VSU 41 degrees Celsius dito ira. Pero kinahanglandaman, ano, maghirot. So hinay-hinay kita hito na mga trabahoon hagawas, stay hydrated. Hirot kita, no, mga boronganon, kaya adiin gipaso iton aton panahon. More than a week na ano, nga soon. Kabarangay, 28 minutos na ang nakalabay alas 2.
Babalikan natin uroon na ang hulagway dito naman ha Eastern Samar State University kataliwan la hading pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Morning, Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, so natin oras, may na nakita ka barangay 32 minutos na nakalabay alas 2. Padayon lagi hapon ka mo na katuto ka aton taramda na info sentrum at ipen pumida ito na iyo kahampang kapag naton di Master Control Engineers Mark na RV. Yes, natuto kita nga di naman Eastern Samar State University main campus para naman itong ira 63rd commencement exercises. Yan ang mga oras in nagaandam pa para sumulod or processional para inihad ton faculty and staff iton ESO main. Pero nagpakapuruko na so by didihiton aton ginatatamdan via live streaming. Ipakita ta daw ang naka-live stream nga programa pinaagi hiton ESO Facebook page. Dida inihiton grandstand nga may ada hini dako nga tent. Para hito na adalah iratag sang panimalay, ginpipicture niyo diba na kakakita-kita hinihiton na tent ang gingagamit ba Didi naman plaza hito na Borongan
Labot lahini nga dako nga tent, parang duha atay na nga ginadugkop. May dagihapon ibaliwat nga mga tent dito hito na tagliligid. Kay syempre di rin maini eksakto itong 2,000 plus kung usala nga tent. Syempre may da mga mini nga mga tent dito hiton luyo tagliligid kay para naman hiton mga kag-anak. Takay ini nga 2,195 antigraduar pala iton. So kung may ada isang upod nga parent in times 2, sobra 4,000. Takay ngin na may dapa dito itong tagliligid at na mga kapamilya. Siyempre, pamilya nanay, tatay, kung inasawaan daman at na tigraduar na, pagkadamo. So, masaring kita, posible, por lo menos 5,000. Ito na adto yan na, ESO main na campus para naman syempre ma-witness sa makiduyog ito na kalipay hadto na mga graduating students. 2,195. So, nakikita natin na didi, hiton monitor hadton live streaming han ESO Facebook page. Ada pala may mga dara nga kumbaga signage kon hino iton aadi hiton luyo nga tipaso adton student alumni affairs ba kanina nakabasaak pero gihapon nga faculty adton na mapaso pa waray pagud makakatikang adton pagkasulod hadton na dumagdaman nga mga bisita. Okay, so amo iton hilagwayan na sirusiliing lakitahini samtang padayon kamo nga nakatutok kaaton taramdan info sentrum. Nga diani kita na public service announcement kay para naman makahabol ito na aton mga kabaro dida mga igkasi dida mga nanay or pwede ka damayin it kadaragan hala daw syempre kay libre inihiyasang kay nga cervical cancer screening. So yan na iton nga adlaw May 15. Yan na Friday, Kaya na ngayon nga bulan hito na Mayo, titigaman, sisilibrar iton Cervical Cancer Awareness Month. So amin yan na, pangunguna hito na Borongan City Health Office, may dahiraya na aktibidad. Hain ini pagabubuhata. Dito ini Arayupan Multipurpose sa Gym. Barangay Campisao. Yan ang adlaw, ambot nga ko na may dapahini nga daiyan pero kay nasaring man yan nga adlaw, nag-start ini kaninahan aga. Depende kung damo pa iton ira naman mga client. So gini-examine ini iton babayi. Maram na niyo adton na mga kabaro ko dida, mga nanay or kababayan nga na-undergo ba pap smear. Diba, nagpapa-pap smear kita, mas maupay kasi yearly. So, aram nim kung paano iton procedure. No need to elaborate on air. Kung ginaano. Pero di rin masuil, okay man la. Importante ini, kay kanan, kontra cervical cancer ini, may na hini sa damainhit mga nangunguna nga sakit hiton kababayan iton cervical cancer kay may da na tubo dida nga cancer cells dida hiton cervix dida pala hiton may puwerta kwelyo hiton matres kung tawagon. So amin hiyangan ito na panguna nga rason hini in human papilloma virus, viral ini virus ini ngan very kuan ini hiyano kung may da ka na hiton sobrahin ka matapon dara hiton sexual intercourse. Aram na it niyo, waray malisya, importante nga hibaro kamo. Kay may dahini mga symptoms kung ano. Sige daw para masaydan kita, nahi-report ka ini kakulup or the other day, didahad ton doctors on board. Di man nga niyan aton report, pamatian natin in Tagalog ini naman nga libre nga cervical cancer screening nga gindudumara yan na dini ha syudad hito na Borongan. Diyan aton report.
Report mula naman sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Libreng cervical cancer screening isasagawa sa Borongan City. Si Penelope Pumida sa ulat. Radyo Pilipinas Report. Hinikayat ng Borongan City Health Office ang mga kababaihan na magpasuri laban sa cervical cancer bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month ngayong Mayo. Ayon sa City Health Office, ang cervical cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa cervix o kwelyo ng matres ng babae at pangunahing dulot ng human papillomavirus o HPV na naipapasa sa pakikipagtalik. Kabilang sa mga sintomas nito ang pagdurog o matapos makipagtalik, irregular na regla, abnormal na discharge, pananakit ng puson at balakang at hirap sa pag-ihi o pagdumi. Bilang tugon, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng Borongan City sa pamamagitan ng City Health Office ng libreng cervical cancer screening gamit ang visual inspection with acetic acid at HPV DNA testing sa Mayo 15 alas 8 ng umaga sa Rayupan Multipurpose Gym sa Barangay Campisao. Ang programa ay para sa mga kababaihang edad 30 hanggang 65 taong gulang. Pinapayuhan ang mga interesadong magpalista sa pinakamalapit na health center dahil limitado lamang ang slots na available. Ayon sa City Health Office, mahalaga ang regular na screening upang maagapan at maiwasan ang paglala ng cervical cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so amadto ang libreng cervical cancer. Pwede ka mo kumadto, mag-usyoso. Usyoso. Malitaw kung open pa, para makahabol pa ka mo. Pero kay kanina pa inhan alas 8 aga, bangin man la, aada pa. Iawat na kay, kung naadto ka mo hinhin mga private nga mga clinic or di kaya hospital, ba ang mahalin. Isa la ito na pagpapapap smear, nga ginaaghat kita ito na mga kababayan nga dapat yearly nagpapapap smear kita, para naman na mahibaruan kung may daghap mga abnormalities, may da ba mga nanunubo dito, iton sulod. Giimportantihi kay iton hiya makikita, kung may da abnormality na kuha itira ditohin sample ngadto hiton sulod. Tapos naman ira na maiton gin laboratory gin test. So may dadamhit kamahalan salit sugad nga ni hini nga mga libre nga mga test singabutan natin kay iton gobyerno para talaga pag-ataman pag-intindi hiton nahitatabo hiton kababayan. Kaupay na ubait mga kalalakinan, makuno iton test? Prostate, di ba? Amo ito nangunguna daman nga sakit iton kalalakinan. Ito na pagtitest ito na prostate kung may da prostatitis, amo ba? Ay, may dahit dito daman sinusundot ganon Sumiring ka nga ni nga adoy karagsin yun na hubag something ito na prostate gland. So kinahanglan dama iton diri ka na magpapa-check up kung may danan inaabat nga suul. So dapat preventive. Amo iton kaupayan, di ba? Sige iton plug iton yakap iton kanan PhilHealth iton aton government. Pwede dida nga mga laboratory test nga pwede natin ma-avail, and importante la magparehistro ka dida hiton pinakaharani nimo nga yakap clinic. Ambot kun may dana din pap smear, may dana kanan prostate nga test, depende. Pero pwede naman kita dito syudad hito na Tacloban. Kabarangay 42 minutos na ang nakalabay alas 2. Balikan ta daw, parang waray lagi waray lagi hala. Engineer Mark, kung nakapaso na ba adton nakasulod na ba nga dahad ton venue proper grandstand ESO pero within na ada na iton an aton ginaabangan nga bisita, pero yada pa hala oray lagihap as is lagihap ityad to nga may placard mamagah pa naman. Pero at least maupay kay aro agap pa para agap daman nga matapos iton graduation ceremony.
Oo, sige. Waiting lakihap kita no kung makita ta naman launina hi Senator Bam Aquino. Pero ada ini naka-live ini para hiton na impormasyon na no hiton aton na mga kabarangay, ada hiton na Facebook page hiton Eastern Samar State University. Bisan iton the catalyst nagla-live stream. Okay, pagpapadayon aton taramdan na info sentrum, di daman maupay dama iton di daman iginpasa aton kakilip hadton staff ni Congressman Shin Fritz Gerald Anyosa. Thank you Fritz. Although ada ini hiton Facebook page na no ni Congressman Shin Gonzales, pero ini Sir Fritz staff ni Congressman Shin. So inipasa niya waray pa ipopost didahad ton FB no ni Congressman Shin adto hiraha didto ha Congress. Thank you Fritz na pagpasa hini nga House Bill para hiton na kadugangan nga District Engineering Office dinhi aton na probinsya hiton Eastern Samar pasado na didahiton siyahan nga deliberation han House Committee on Public Works and Highways, House Bill number 8541. So aram naton nga isa man la iton aton district office, di ba, nahimumutang didiha barangay alang-alang. So ini naman nga ginapanagбалаyan nga balaod nun House Bill number 8541 ni Congressman Shin Gonzales nga nabuli gihapon ini hi House Minority Leader Congressman Marcelino Nonoy Libanan. So inihiya nagtutuyo nga magtukod hin kadugangan nga opisina hiton DPWH. So another district engineering office. Additional din hiton aton nahimumutang alang-alang. Nasa ring hi Congressman Shin, importante daw gud ini nga pitad para mapaspas, mapadagmit, mapauswag, maging efficient iton implementation hiton mga proyekto, mga infra projects dinhi aton na probinsya. So dida iya igin sumat dida naman hining post iya Facebook nga kinahanglan an dugang nga opisina han DPWH kay haluag man saring niya iton aton probinsya. So damo nga mga bungto ito nagkikinahanglan hiton padayon nga road development, mga tulay ngan iba pa nga mga pampubliko nga infra. So makakabulig daw gud ini nga iginduduso nga balaod nun para maipahirani kumbaga iton serbisyo, maparig-un pa iton serbisyo iton DPWH. So kaupod ini hapa nagbalay Congressman Nonoy Libanan hapag-undong hini nga balugnon ngan pagbabantayan ini para hiton na masunod nga proseso dito naman ha Congress. So katuyuanan han House Bill number 8541 makahatag hin maupay nga mga kalsada, tulay, mga mas talwas nga komunidad ngan kumbaga maging paspas iton serbisyo para hiton bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. So amot hiya adton PR kon press release tikang naman opisina hiton aton Lone District Representative han Eastern Samar Congressman Christopher Shin Gonzales. Uy, 47 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. So, mintras nag-angan-angan kita hiton dito naman Esumain. Oy na parang nasa sa diton iba ito na kadamaan dara hiton nahitatabo ba nga di ba ito naging diri naman tal nga gisamo kidaman parang nahitabo kakilip kagabi baat kasang gabi dito naman Senate. So ito na aton lahini pinaka list nga aton bubuhaton iton pagpray. Salita din may dakita ginandam nga prayer sige daw
paki tukar Engineer Mark. Tapos didit kaluyo natin kung aada na ba dito ipakita taliwat dito naman haeso para naman at least prayers amo man la iton ato na mayahatag pagampo para hiton kada tagsa nga Pilipino ngan para magpabilin iton kamurayawan ngan magkaisa unity para hiton aton nga tanan ngan prayers gihapon para hiton aton mga lideres. Adi aton pamatian, adi nga aton ginkomposo nga kanta iton titulo hini. Dasal para sa bayan kasi Tagalog ini. Pagampo para hanasod. Adi aton pamatian. Sa bawat balita, may lungkot na dala. Mga sigaw at galit di na mabilang pa. Mga pusong napapagod, tahimik na lumuluha. Habang ang bayan natin unti-unting nasusugat pa. Pero sa gitna ng dilim, may pag-asang di kayang kunin. Kapag sama-sama tayong mananalangin, ipagdasal natin ang bayan, bawat Pilipinong lumalaban sa hirap ng buhay araw-araw. Naway may liwanag na matanaw, ipanalangin ng mga lider mula sa taas hanggang barangay leader. Bigyan sana sila ng pusong tapat at malasakit na hindi pupas. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sakit at kulong bumabalot sa lahat. Pero ang pananampalataya hindi kailanman dapat mawala. Sometimes prayer is all we have when the world feels heavy and sad. But a prayer from a hopeful heart can heal the wounds and mend what's torn apart. Ipagdasal natin ang bayan, ang bawat sugat ang mamamayan. Lord, guide us through these trying times and let your light within us shine. Pagalingin mo ang Pilipinas, bigyan ng pag-asa ang bawat isa. At sa bawat pusong Pilipino, naway ikaw ang maging ilaw namin. Diba? Kaupay, no? Pera ka minutes nga pag surat ni Ate Pen. Kaupay, no? Kumbaga prayers para hiton aton nasod Pilipinas. Sa manla ini nga aton hinigugma nga Pilipinas, igampo naton. Kung iba na siring ay ti left the Philippines na kuno ayaw. So, higugmaan natin ngan prayers para hiton kaupayan han atin nasod Pilipinas. Uy, kabarangay, medyo kinakapos na kitahin oras. Ate Merns, maupay nga kulub. Sunod na lang nga hawan ato na ginandam nga Infocentrum Chacha Vibes. Next week, aton play gihapon nga iba pa nga ni nga mga balita impormasyon
One last glance antes kita magtiklupon na natin tilon, Engineer Mark, kalawan natin dito naman ha Eastern Samar State University. Kung nakausad na ba adto na processional para inihad to na faculty and staff na untano han ESO kay mga estudyante and mga graduates in settled na mahira nakapuruko na no didahan ira tagsa-tagsa naman nga lugar. Nagaandam lagi hapon para naman hiton formal na pagtikang na. Oo, yada may na nagdadalagan dida siguro ini ginpapaandam na para hiton pagpaso na hadton faculty administration nga na syempre ang aton guest of honor nga speaker iton commencement speaker amuhi Senator Bam Aquino nga aada na kanina pa. Kabarangay din italaan ay temporaryong tapuson aton Friday edition hataramda na Info Centrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Siyempre nato na mga kabakyang di Master Control, Engineers sa Mark ngan RV, Ate Pen na pumida ini utro na sa ring da mga salamat. Happy weekend everyone. God bless ha aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilab ka barangay ato na oras sa 6 minutos pa ug sa mag-alas 3 para naman ha ato na news update. Siyahan ha notisya lokal. Bungtuhan Arteche nakasulod ha top 10 ha na DSWD Walang Gutom Awards. Nakakarawat pahin na 2 milyon. Wow. 2 million peso grant para inihan one barangay, one gulay program. Ang detalye, adan aton na report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ang Department of Social Welfare and Development DSWD ganhan Galing Pook Foundation anapulo nga local government units tungod han ira mga epektibo nga programa kontra gutom pinagyan Walang Gutom Awards nga ginbuhatan Martes, Mayo 12 ha Makati Palace Hotel. Ang pagkilala in suporta ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga waray Pilipino nga maagwantahin gutom. Lakipan bungtuhan Arteche Eastern Samar han ginpasidunggan tungod han ira epektibo nga programa kontra kagutom nga one barangay one gulay. Personal na ginkarawat ni Acting Mayor Roland Boy Ivardoni ug Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. ang nasabi nga pagkilala. Iginpresentar ni Acting Mayor Buad ang 5 ka minutos nga presentation han programa atubangan han panel of judges din iya gintagan doon ang mga inobatibo nga pamaagihan lokal nga gobyerno kontra kagutom pinagyan pagpahaluag han backyard ngan community gardening hakada tagsa nga barangay. An one barangay one gulay program nagtutuyo nga mapakisig ang kapasidad ng mga pamilya ngan komunidad ha sustainable nga production hin mga utanon agud masiguron paggamayad accessible ngan masustansya nga pagkaon samtang ginaaghat an aktibo nga partisipasyon han mga residente. Sugad nga awardee nakakarawat ang bungto hin 2 million pesos nga suporta tikang ha DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP base dugang nga papahaluag ang ira mga proyekto kontra gutom ngan malnutrisyon. Lakip-liwat ha mga ginpasidunggan han Walang Gutom Awards ang Municipality of Maco ha Davao de Oro pinaagihan Damaco Integrated Nutrition and Food Security Program. Palumpon ha Leyte pinaagihan Binhi sa Kaugmaon Program ngan Magsaysay ha Davao del Sur pinaagihan Dadamgo sa Kabukiran Program. Ginpasidunggan liwatan Kabatuan ha Iloilo pinaagihan Dok sa Kaumahan, Baybay City ha Leyte pinaagihan Baybay City Food Resiliency Program, ngan Del Carmen ha Surigao del Norte pinaagihan Del Carmen Farm to Spoon. Kabahin liwat han mga awardees ang Barangay Kabawa ha Dapa Surigao del Norte pinaagihan From Gambling to Greenery Dagulayan sa Barangay Project. Balanga City ha Bataan pinaagihan Gawing Magsasaka
saka ang bawat isa program ngan Barangay Tupi ha South Cotabato pinaagyan malusog na mamamayan tungo sa isang maunlad na pamayanan. Sumala diya sa WD ang Walang Gutom Awards pagkilala ini ha mga LGU nga nagpapakita ng dedikasyon kabag-uhan ngan epektibo nga serbisyo para mapamenos ang kagutom haira komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha panrehiyon nga balita, sobra mil nga benepisyaryo ha Tacloban naka-benepisyo ha na 20 pesos kada kilo nga bigas. Por lo menos 1,000 nga residente ha na Tacloban City na nakabenepisyo ha na ginpahaluag nga implementasyon ha na benting bigas meron na program. Pinaagi ha na Department of Agriculture Regional Field Office 8, kaupod adton Tacloban City Agriculture Office, National Food Authority and Food Terminal Incorporated. Ginbuhat ang aktibidad ha Tacloban City Sports Complex diin sobra 200 kasakuhin bigas ani ginbaligi ha kantidad 20 pesos kada kilo. Sumalag ka na Tacloban City Agriculturist Romel Anade, pinalit ang city government hin 3,000 kasakuhin bugas para masiguro nga padayon nga mayahatag ang barato nga bugas ha mga barangay ha na syudad. Ginatagan doon naman ni DA Regional Field Office 8 Farmer Director Engineer Miguel Pedroso nga kabahin ini ha na food security agenda han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. basi maging mas barato ngan accessible ang bugas para ha mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo tungod handa ka nga bulighan programa hayra adlaw-adlaw nga panginginahanglan labi na ha mga senior citizen, indigent families ngan low income households. Samtang nasyonal naman nga balita, ginpiho naman na padayon nga pagdarahi ng mga programa ngadto ha mga nanginginahanglan han aton na presidente pinaagi ka na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kasumpay hini adi aton na pamatian ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. Ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po. At wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan. Asahan po ninyo. Alright, so siguro piho ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maiihirani nga da naman ha na mga mulupyo ang programa para ini ha na mga nanginginahanglan sa ringpanhan ato na Presidente padayon nga dadadun han gobyerno adto na mga programa ha mga kabarangayan para makabulig ha ira. Pulong pa ni Presidente Marcos nga paglalauman hadton na publiko na gobyerno in magpapadayon nga diri maudeng ha paghuna-huna hadton mga pitad para mas mabuligan ang publiko. Amini kabarangay anaton na news update at Pen Pumida ini utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng